sakit-sakit para sa nagrereklamo si Aling Tina na mahuling nagyayakapan sa kanyang kama ang mas batang jowang si Mark at ang kasambahay na si Riza. Binigyan niya raw kasi ng trabaho itong si Mark at pinagkatiwalaan pa ng 20,000 pesos na ginawa nilang puhunan para sa kanilang negosyong nalugi naman sa huli. Kaya mapapatawad lang raw ni Aling Tina si Mark kung ibalik sa kanya ang nilustay na pera. Huwag mo intindihin yun. Mamaya pa darating yun. Doon tayo sa junk shop habang wala pa siya. Reklamo ni Aling Cristina, bukod sa pinagtaksilan siya ng binatang kinakasama na si Mark Reyes, ay tinangay pa nitong 20,000 pisong puhunan nila sa junk shop business. Negosyo ka, puhunan yan at... Ang sagot naman ni Mark, ang pagiging bungangera ni Aling Cristina ang nagtulak sa kanya para ipagpalit ito sa kasambahay nilang si Riza. Sa akin, yung binigay ko sa'yo. Di ba wala na sa akin yung pera? Nung wala. Bili ko ng kalakal. Hindi rin daw niya winaldas ang pera ni Aling Cristina. Ginamit daw niya itong puhunan sa pangangalakal at kay Cristina rin naman daw napupunta ang kinita sa kanilang maliit na negosyo. Kung ikaw ay tauhan nitong si Aling Tina, pinagtiwala sa iyo ang halagang 20,000 para kalakalin at itutubo sa junk shop, pwede kang makasuhan ng qualified theft. Kung iyon ay nadispalko mo at hindi mo sinoli sa kanya. At mabigat ang parusa nun, so makukulong ka sa maximum period na 10 years kapag kinasuhan ka ng qualified theft. Dahil aminado ka naman at tinanggap mo yung perang yon. Nasulat yan sa Article 310 ng Revised Penal Code o qualified theft. Ngayon, pwede rin pumasok sa estapa kapag ang pera ay 12,000 hanggang 22,000, ang parusa dyan ay 4 na taon, 2 buwan at 1 araw hanggang 8 taon. Under Article 315 of the Revised Penal Code, nangyari at naganap dahil sa paghawak ng pera na ipinagtiwala mo sa kanya, may unfaithfulness, ibig sabihin walang katapatan, o may abuse of confidence, pang-abuso sa pagtitiwala mo sa kanya, na-convert, nagkaroon ng conversion, yung paghahawak niya ng pera na yon, sa lip sa'yo mapunta, ay napunta kay Riza. Dahil si Riza daw ang kanyang mahal at hindi ikaw. Tanggap ko na po yun, ma'am. Tanggap mo na. Tatanungin kita, asunto o areglo? Areglo na lang, ma'am. Kasi nakakaawa din naman eh. Wala po ako talagang nadala ng pera na yun, ma'am. Pero kung gusto ni Aling Tina, huwag niya na lang kaming guluhin. Babayaran ko siya, kalahati lang. 10,000. Pero gagawin kong hulugan. Hulugan? Kailan mo hulugan yung 10,000? Gawin kong 500 linggo-linggo. Payag ka doon sa kanyang proposal? Opo, ma'am. Sige po, okay lang kasi naano ko rin Oo, naman dahil na lumabas babayaran ng niya katotohanan kaysa na ikaw hindi ang ko mukhang pera. makuha, ma'am, di ba? Ipunin ko na lang yun, Oo. ma'am. Balik uli akong mag-junk shop. O sige, 500 kada linggo. So, 20 linggo. Pero itong si Aling Tina, kung hindi ka nakipag-areglo, pwede ka makasuhan. Nanghabol ka ng kutsilyo. Hindi mo naman asawa yan talaga, hindi kayo kasal. Yun nga po, Pwede ma'am. yun. Kung kasal kayo, exceptional circumstance yun. So, yung ginawa mo, light threats yun. Article 285 of the Revised Penal Code. Okay? Pwedeng makulong ng 1 araw hanggang 10 araw. O, sige, kasunduan. Una, babayaran ni Mark si Cristina ng halagang 10,000 at 500 kada linggo sa loob ng 20 linggo ang kanyang paraan ng pagbabayad. Ikalawa, hindi naguguluhin ni Cristina sina Mark at Riza. Tanggap na ni Cristina ang relasyon ni na Mark at Riza. Ikatlo, kung hindi susunod si Mark sa kasunduang ito, ay maaaring makasuhan si Mark ng estapa sang-ayon sa Article 315, Paragraph 1 ng Revised Penal Code. Kasama na dito ang civil action for sum of money. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Eh bakit ngayon ka lang naghahabol pagkatapos ng 7 taon? Hindi, matagal ko na po siya hinanap. Ngayon po, nagkita kami sa probinsya, sinabi niya, ipakilala mo na lang ako bilang ama. Ay, hindi mangyayari talaga yan. Anak ko si Marlon. Hello. Tanging si Milya mo lang ang kontribusyon mo sa bata. Pero ang pagpapalaki at sakripisyo sa kanya, ako lang yun. At ang pagmamahal at pagtanggap sa kanya,
walang ibang nagbibigay nun, kundi ang asawa ko, si Antonio. Kaya pwede ba? Umalis ka na.